Sa Lima, Peru na gaganapin ang Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit sa susunod na taon. Ito matapos i-turnover na Pilipinas sa pag-host ng prestiyosong pulong. Ating pang mas kilalanin ang host country ng APEC 2016 sa report ni George Bandola. Hindi pa man natatapos ang hosting ng Pilipinas para sa APEC 2015, na-turnover na ang susunod na hosting sa bansang Peru para sa APEC 2016. Pero saan nga ba kilala ang bansang Peru? Ang Republic of Peru ay nasa kanlurang bahagi ng South America, may populasyong 31.1 million, Espanyol ang unang lengguwahe at pinamumunuan ni President Ollanta Humala. Sa pambihirang pagkakataon, nakasama ang inyong lingkod sa mga piling media na pinaunlakan nito ng panayam. Malugod daw ang Peru dahil muli itong mag-host ng APEC. Pero pagmamalaki ni President Humala, malaki na ang ipinagbago ng Peru. Mula sa lugbok na ikinumiyang iniwan ng dating administrasyon ni Fujimori, umangat na raw ito ngayon. Peru has changed significantly. Now we have 3 times the GDP we used to have, and we are investing in a number of areas. We have institutionalized our economy. We have set the foundations of our economic system, and it would be very difficult for any new administration to make any significant changes to the economic model that we are now developing. Sabi pa ni Humala, tulad ng Pilipinas, pinangatawanan na ng administrasyon nito ang inclusive growth. Ang ilan ay pension para sa mga matatandang edad sa 65 anyos, nag-contribute man sila o hindi sa pension fund. Libreng medikal na tugon sa lahat ng kabataan at marami pang iba. We have achieved this by consolidating a social policy. These social policies are deeply rooted in our political system now. Paliwanag ni Humala, mula nang palitan niya ang dating Pangulo ng Peru taong 2011, tuloy pa rin ang social reform at good governance na ipinatutupad nito. Under this social policy of Include to Grow, we want to offer people the possibility of joining the labor force but providing them training and education. Ipinapatupad din ang inclusive labor at government scholarship program. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.